Meron pa rin dito. May mga tubo na maliliit, guys. Makati sa harap. Lalo na sa noo, guys. Hindi ako may buhok dyan, ha. Parang gandang-gang. Diba? Kasi Makati. Lalo na pag nag-work ako, nilalagyan ko siya ng hairpin yan sa harap. Pero ganun pa rin, guys. Ngayon, in-spray net ko na siya. Tapos, habang basa-basa pa siya, inipitan ko siya kaya tumaas ng ganyang kabonggang-bongga ang aking buhok. O, diba? So, hindi na siya mahirapan bumaba. Pero mamaya, wala na naman yan. Baba na naman yan, guys. Alam niyo naman yung buhok ko. Sutil. Hindi sumusunod sa amo. Charot. So, nandito na rin ako sa pamosong eskalera na laging nasisira. Diba? Hindi ako tatakbo, guys, kasi hindi pa naman bukas yung pintuan ng aking sasakyan na autobus. So, nandito na ako sa Monclova, guys. So, nandito na rin yung aming autobus, pero hindi ako nagmamadali. Nag-video muna ako dito para naman meron ako ipapakita sa inyo. O, diba? Kaya lang watak-watak naman yung buhok ko, kaya dapat ganyan. Hinipitan ko siya dito para hindi bumaba yung spray nito. Parang basa pa yung buhok ko kanina umaga. Ay, ganda. Diba? Naku, nandiyan na naman yung pamusong anong tawag dito? Pintuan na crack. Akala mo horror movie. Yan yung autobus ko, guys. Pero sarado pa. Wala pa yung nakalagay kasi doon 8 minutes pa. Actually notice pa siya. So while waiting the bus, I'm gonna film my video. Kaya naman parang nasa loob na yung conductor. Nakita nyo, guys. So, ipiprepara ko yung buo ng bus ko. Hola, buenos días. Hola. Nga, guys, at syempre super duper malamig, di ba yan? Naka-jersey akong pink, and then sa ilalim niyan ay meron din akong jersey na itim. Kaya ipakita ko sa inyo na doble talaga ang suot ko, yan, o, di ba? Pero talagang super duper malamig, pero ako hindi masyadong nilalamig nga kasi nga po ay doble ang aking damit. Kaya ingat kayo, guys, para hindi tayo talaga magkasakit. Kailangan kahit bagong ligo tayo sa umagang kay ganda, magproteher pa rin tayo ng ating katawan dahil importante yun, lalo yung leeg, yung paa, diba? Yun ang unang lamigin sa ating katawan, kaya kailangan protektahan natin ng maayos
saan man daw kayo ng mundo pumunta, kapag may winter, or talagang kailangan balutin natin ang katawan natin ng maraming damit. Kahit super duper nainitan tayo, alam nating nainitan tayo, pero paglabas natin ng bahay talagang super duper malamig, kaya kailangan protektahan natin, lalo na yung ilong kapag ano kayo ng hangin or lamig. Syempre yung hangin, di ba, malamig, talagang dun mag-uumpisa, papasok sa ilong nyo, papasok pati sa utak nyo, ang sakit nun, guys. Kaya kailangan talagang ingatan natin yung paglabas natin ng bahay, ay kailangan talagang protektahan natin yung ating katawan. So ito na nga, at paalis na kami, guys. Kaya yan, ito na nga, at syempre ipapakita ko rin sa inyo yung palasyo ng Moncloa, Palacio de Moncloa, kung saan nakatira ang presidente ng Espanya. Dito lang yan sa Moncloa, guys. Okay? Línea 656. Destino Moncloa Pozuelo. Papakita ko sa inyo, guys, yung Palacio de Moncloa, kung saan nakatira ang presidente ng Espanya. Yan, nandito na yan. Yan, guys, ang Palacio de Moncloa, kung saan nakatira ang presidente ng Espanya. Maraming bantay dyan, may mga cameras, kaya naman hindi pwedeng basta-basta dyan pumunta. At saka syempre, kung magpa-parking ka dyan, syempre tatanungin ka kung saan ka pupunta, kung saan estado ka pupunta, anong buildings, or etc. what. And then itong mga katabing yan, mga universidad yan, guys, sa kabila at saka doon sa dito sa aking kanan. And then ito yung sa kaliwa, kung saan dito ako nakaupo, kasi nga po ay para ipakita ko sa inyo yung Palacio de Moncloa, para naman meron ako papakita sa inyo yung super special. Kaya naman nakikita natin, kasi may mga ibang estado or ibang bansa na hindi mo talaga makikita kaagad yung palasyo or yung kung saan yung building kung saan nakatira ang ating presidente, di ba? Malayo at pupuntahan mo. Pero ito, maswerte pa rin ako kasi nakikita ko siya, di ba? Yun ang pinaka-special sa autobus na to at kung saan ako nagwo-work dito. Kaya kahit pa paano, para sa akin special pa rin, di ba? Maswerte pa rin ako, kumbaga. So guys, hanggang dito na lang ang aking video at maraming sa inyong salamat ko, guys. Pasensya na kayo dahil ako human lang.
Charot. Nagkakamali, hindi perfecto. So, maraming salamat sa inyong pagmamahal at pagyakap. Hanggang dito na lang ang aking video sa susunod ulit. At syempre, lagi kong sinasabi kapag lalabas ng bahay, ay dalhin pa rin natin sa Mr. at Miss Pasensya para buhay laging masaya. Piliin natin laging masaya, sarili muna natin. Iwasan natin yung mga taong toxic. Nako, hindi tayo mabubuhay ng masaya kapag meron tayong katabi or asawa na toxic. Okay, yun lang masasabi ko. Hindi sila magbabago kundi ikaw ang magbago. Baguhin mo ang sarili mo. Yun ang pinaka-importante kasi masasayang lang yung panahon na hindi naman nila inuukol sa'yo yung pagmamahal at respeto. Huwag niyong sabihin at laging panindigan sa sarili niyo kasi gusto ko buo ang pamilya. Kasi ganito ang gusto ko. Kasi ganyan ang gusto ko. Hindi. Hindi po maganda yun. Okay? Ang masasabi ko na pagdaanan ko na rin yan, toxic sa buhay yung mga taong ganyan, nako piliin pa rin natin maging masaya. Okay? Alam kong lahat na tayo yung mga ganitong tao ay hindi magbabago. Magbabago lang sila kapag gusto na nila at sa tamang panahon para sa kanila. Pero tayo, may pagkakataon na mabait naman tayo, masipag tayo, lahat ginagawa na natin, 'di ba? Pero wala na magagawa natin. Nakadepende kasi sila sa atin. Kaya ayaw nila magsikap para sa sarili nila. Gusto nila tayo ang baguhin nila. Hihilain tayo pababa. Hindi pataas. Kaya ang masasabi ko sa inyo, yung mga taong ganyan na kasama nyo, iwan nyo. Yun ang masasabi ko para sa akin, opinion ko. Kung maiintindihan nyo ko or gagawin nyo, nasa sa inyo yan. Desisyon nyo yan. Sarili nyo pa rin yan. Nasasabi ko lang to guys kasi ito ang nasa puso ko ngayon. Huwag nyo masyadong dibdibin. Okay? Hanggang dito na lang ang aking pagbo-voice over at ang aking video. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal at pagyakap. At syempre, lagi tayong magdasal. Yun ang pinaka-importante. Yun ang kasama natin si God, si Papa Jesus Christ. Okay? Sa pang-araw-araw, pasalamat tayo. Humingi man tayo, lagi tayong magpasalamat, maliit o malaking bagay. Bye!